Pagkatapos nga pala namin magmerienda kanina ng pansit mga kanikamatiks, nagpasabay nga pala ako kay Papa na magpabili ng 2 kilong baboy para mag-ihaw kami ng 2 kilong baboy dahil ito po ay requested talaga ng mga pamangkin ko. At pangalawang request nila habang nag-ihaw daw ay magkwento raw ako. Ito mga kanikamatiks, pakinggan natin. Ang mundo ng karagatan Sige, kanta ka lang, be. Kanta lang, sige lang. ay maganda at masigla. Busok. At ano yun? Kanta. Be, may aswang sa kalian mo. Akala ko may aswang eh. Hindi naman pala aswang, sorry. Lumaban kayo. Lumaban, laban lang. Yan mga kanikamatiks, siya po si Ranran. Hi ka, be. Siya po si Lovely. Yung ilaw, itapat kay. Siya po si... Sino ka? Anong pangalan? Pagkalala ka. Ako po si Maika. Ito naman si... Princess Dayan. Itapat mo lang yung ilaw. Princess Dayan. Ito naman si... Tralala. Hindi. Sino? Siya si Jake. Ang pogi na Jake. Apir. Tito, sayang. Yan. Sayang ng apoy. Sino naman siya? Tapat ang ilaw. Tralalay. Pakilala ka. Pakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Carmela. Ay, si... Ako. Mamaya na yan. Kapag nagbaga na. Man po si Nico Matix. Basta kay Nico, Matic na yan. Mathematics. Ano? Ikaw si Mathematics. Diyos mio, ginoo ka talaga. Ako magawa. Kahit ano. Na lang. Ito guys, ang aming iihawin. Guys, pwede na to. Ilagay na natin. Hindi ko mathematics. Ako po si... Lago yan. Oo. Ako po si Mathematics Junior. Basta kay Nico, Matic na yan. Sino na yan? Ano? Si Nico ay si Mathematics. 1, 2, 3. Pa. Alaga. Diba yun? Ano na? Nakakahiya. Oo, nahiya siya. Nahiya kami. Palakpakan, nahiya si Raron. Ngayon lang nahiya yan. Bakit po na yung apoy? Mm. Nakakahiya ko. Baga yan. Diba? Parang may ano ng butas. Ano may... Bulusan ang ano. Yan, magkukwento ako ngayon ng isang nakakatakot na kwento. Ang lahat ay makinig. Ano yung tito? Ito na, magkukwento pa nga lang. Yung pelikula? Oh, kwento, hindi naman pelikula. Ang may pelikula, may screen, may ano palabas, may ganun yung pelikula. Ha? Kinig na, ito na. Picture ka rin. Hindi makita. Mulugi kembe. Ate mo, hindi May makita. magsalo mo sa Yung ano pa naman, yung kikwento ko, nakakatakot. Okay lang tito. Kapag nagkwento ko, baga magharalaglagan kami yan. Okay Katakutan. lang tito. Wala naman daw sasalo. Ah, sige. Meron naman sasalo si Kuya Kael. Ngayon may kwento na, makinig ang lahat. Itapon na nga to. Ang kulit kasi nila, kada ganun ko, kada kwento ko, kakaumpisa ko palang, ginaganon na yung ano. Makinig ang lahat. Ngayon, yung kamay mo pag ginanon ko, yun itatapon ko dyan talaga. Ito na ha. Tingnan mo na yung magagalit na. Ay, hindi pa naman. Makinig ang lahat. Oh, makinig na. Di na pa karibok. Okay. Makinig ang lahat. May isang bata na napakakulit. Ang pangalan niya, itago natin sa Renren. Renren ang pangalan niya. Ilan taon ka na nga, Ren? 6 years old na po siya. Renren ang pangalan niya. Ngayon, isang araw, si Renren ay naglakbay sa napakalayong bayan. Si Renren ay magsi 6 years old pa lang, pero napakatapang niya. At siya ay buo ang loob niya. At lalaking lalaki talaga siya. Ako kanto, aram ko. Man. Ikaw ba yun? Hindi naman ikaw eh. Renren. Hindi, ran. Ranran ang pangalan mo? Paano magiging ikaw yun? Baka ring. Ilawan mo si Ranran. Tignan ko nga yung... Oh, ikaw ba yun?
Hindi ikaw. Yung tinutukoy ko si Renren, hindi Ranran. Okay na? Tuloy natin yung kwento. Isang araw, si Renren ay naglalakbay sa malayong lugar. Siya ay napakatapang at buo ang pisot. Loob. Akala ko naman. Sa kanyang paglalakad ay may nakuha siyang impormasyon. Yung impormasyon na yon ay nakuha niya sa mga mosang. Na ang ibig sabihin ng mosang ay chismisan o mga chismosa. Nakuha daw niya doon ay may aswang sa isang lugar na puntahan niya. Hala. Ayon yun sa mga mosang, yung mga mabibilis magsalita, marites. Sabi ni Renren, marami pala ditong kwento na kababalaghan na ngayon ko lang nalaman. Si Renren ay naglakbay ng naglakbay. Sa kanyang paglalakbay, may nakita siyang ermitanyo. Ermitanyo. Ang ermitanyo ay napakahaba ng kanyang baba. Ano? Ano sabi mo? Ilawan mo yung nagsabi. Nagsalita. Ilawan mo yun, no? Ilawan mo. Ayun, yung sa likod mo. Pambihira. Sinabi lang mahabang baba, ako na. Sinabi ko, ermitanyo, mahabang baba, ako na agad. Diyos mio ka talaga. Diyos ginoo ka talaga. Ilawan mo kami ni Ranran. Ngayon Ranran, itutuloy na ba natin? Hindi. Opo. Okay, ilawan mo kami. Si Ranran po ay walang ngipin sa araw. Parang kuweba, yung harapan ng ngipin niya. Diba, tuloy natin Ranran? Ranran, tuloy na natin kwento. Opo, tat. Bakit tinakpan mo yung ano mo, yung bibig mo? Tuloy na natin. Ngayon, nakilala niyo ni Renren yung ermitanyo. Mahaba yung baba niya. Tapos, nagalit si ermitanyo. Kasi, nakita niya si Renren na naglalakad madaling araw. Ay, kon. Alam naman niyang may aswang doon, naglalakad siya. Napaka bobo niya. Bakit ito? Kasi alam naman niya may aswang, naglalakad siya madaling araw, alas 3 ay kalabasan ng mga aswang yun. Ngayon, sabi nung ermitanyo mahabang baba, Diyos mio ka talaga rin. Alam mo namang madaling araw at maraming aswang ngayon, lumabas ka pa at naglalakad ka sa madaling araw. Ano po ang gagawin ko, ermitanyo? Emertenyo. Sabi ng ermitanyo, ganito gawin mo, Renren. Tuli ka na ba? Sabi ni Renren, hindi pa po ako tuli. Ganito gawin mo, magkita tayo sa bundok at tutuliin kita. Oo. Yung pinakadulo ng mapuputulin natin. Ngayon, kapag naputol natin mo, pangontra yun sa aswang. Itatali natin sa puting tela. Ngayon, itatali mo sa may pusod mo. Yun yung pangontra. Bakit madaling araw ka doon maglalakad? Safe na safe ka. Yun ang sabi ng ermitanyo. Gawin pa mga tulipen. Magparat patuli na. Ngayon, sabi ni Renren, ay ganun po ba? Dali lang pala ang pangontra sa aswang. Sabi ni Renren, oo, Ginoo. Bukas ng madaling araw pala, alas 3, alas 4. Sa umaga, tutuloyin na kita. Madaling araw pa lang, ando na. Maagang doon na si Ranran. Ay, Renren. May isa rin nakakapila doon. Supot din pala siya. Pangalan po niya, Jake. Ay, hindi ikaw yung Jake, ha? Hindi ikaw yun. Ilawan niyo si Jake. Hindi ikaw yung Jake. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ay. Jake Cuenca ang tawag niya sa kanya. Jake Cuenca. Ngayon, si Jake Cuenca. Si Jake Cuenca pala. Jake Cuenca pala siya. Jake Cuenca. Jake Cuenca. Nagpatuli din siya sa ermitanyo. Ito yung naging kaibigan ni Renren. Si Jake Cuenca. Ang galing. Si Jake Cuenca, nung natuli na siya, ang galing na niya manghilot. Oo, manghilot.
Siya yung unang ano niya, pangunahing nagkakakitaan. Baliktad. Part 2 ng kwento. Isang araw, parehas na sila tuli eh. May kapangyarihan na sila kasi yung dulo ng kanilang ano, nung Junjun, ano yung ginupit. Tinali nila sa puting tela. Yun yung ano ng ermitanyo. Ngayon, itinali nila sa may pusod nila. Yun ang ano, maamoy pa lang ng aswang yun. Nahihimatay na. Tumatakbo talaga yung aswang yun, yung pinakamatinding Ay, pasabog. armas. Ang lakas ng loob ng dalawa, si Renren tsaka si Jake. Ngayon, tinry nila. Sabi ng ermitanyo, magiging mabisa lang yung pangontra na yan bago kayo maglakbay, mag-jerbox muna kayo. Yerbak. Ngayon, naglalakbay sila, may dumating na aswang. Pinaka-master pa lang aswang yung nakasagupa nila. Pinakasagupa. Yun yung pinakamatinding aswang nila na nakasagupa. Sinong pangalan? Ha? Sinong pangalan? Hindi pa nga tapos. Napaka gusto mo agad-agad. Kaya nga kwento eh. Ha? Ngayon, ang pangalan ng aswang, Tito. hindi, itawag natin siya sa pangalang Donald. Ano kayo? Ngayon, ang pinaka-nasagupan nila, Master, ang pangalan niya ay itago natin sa James. Ay, yes! Kala ko Tito Donald. Hindi, James na. Nagbago Bago na natin. Yung totoong pangalan niya, James. Lugi kay Lamboy. Ngayon, si James ay napakatapang. Napakatapang ni James na aswang. Siya yung pinaka-master. Pinangalan is Ngayon, nakahanap ng pamalo si Renren. Ako. Papaluin sana niya yung aswang, nag-dive yung aswang, napalo niya si Jake sa ulo. Ayun. nag-dive pala si Karab. Si Jake, simula nung napalo siya sa ulo, nabingi na siya. Parang true to life yan ah. Ang gabag Karab mo. Oo, nabingi na si Jake. Na pagpalo ni Renren kay sa aswang si James, umilag si James kasi nag-dive kasi lumilipad eh. Para siyang gumano, bumulusok. Bumulos. Tapos biglang umakyat. Yung pagpalo niya, sa likod nun si Jake, napalo yung ulo sa may bandang may tenga. Simula nabingi na si Jake. Ay, pag tinawag mo si Jake, pati yung pagsasalita niya naapektuhan na. Wow. Tralalalala. Ganun lagi yung ni Jake. Yung signature ni Jake, tralalalala. Hindi, pag nagsasabi siya na may kapangyarihang naman. Oo. Tapos kapag nagsasalita si Jake, tralalala. Pag magano siya, maraming kapangyarihang lumalabas sa pusod niya. Simula nung daming aswang na lumalayo sa kanila kasi nadoble yung kapangyarihan niya, although hindi siya nagsasalita, pero andun yung kapangyarihan niya. Doble. Ang daming kapangyarihan lumalabas sa kanya. Ngayon, ito na yung pangalawang kwento. Yung pangalawang kwento, mas para mas lakas pa doon yung kapangyarihan nila. Dapat may makilala doon silang babaeng ermitanyo. Sa kanilang paglalakad, madaling araw, nakasalubong nila yung babaeng ermitanya. O ermitanya. Ang gaba nila ba? Diyos mio. Pangalan niya, itago natin sa pangalang Lovely. Ilawan sa likod. Ngayon, sabi ni Lovely, ugod-ugod na siya. Yung baba niya sumasayad na sa daan. Ngayon sabi ni Lovely, mga apo, isasalin ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Okay na to. Sabi nung dalawa, hindi pa yan. Sabi nung dalawang kapangyarihan. Sabi nung dalawang si Renren tsaka si Jake, ano po ba yung kapangyarihan sasalin niyo sa akin? Sa amin? Ang tanging kapangyarihan na may sasalin ko sa inyo, yung kahabaan ng aking baba. Sa'yo yun dito. Yung maliit yung Puputulin. baba ko. Hindi ko ba yun? Ay, siguro siya yun. Nagre-react. Hindi maliit. Ngayon, Maliit lang yung baba. hindi, kasi kapag lumalaki, nandito ng 1 inch. Ngayon, kapag tumanda ka na, sa side na yan sa daan. Yun na nga, pagpatuloy na natin. Ngayon, puputulin nyo ang aking baba.
Ngayon lalagain niyo yung baba na yun. Tapos kakainin yung dalawa. Barbecue. Babarbecuehin niyo. Parang ganito. Ilalaga niyo. So yung kalahati babarbecuehin, yung kalahati ilalaga. Tapos yung konting kalahati piprituhin yung baba. So yun yung pinakamakapangyarihan. Sarap na sarap sila. Kinakain nilang baba nung ermitanyang si Lovely. Ngayon, nung kinain nila yun, biglang lumakas yung kapangyarihan nila. Yung salita ni Jake, hindi na tralalalala. Hindi na gano'n. Doble na. Ganun katinin na yung kapangyarihan ni Jake. Para alam niyo yung ano yung sa ano yung declutch na motor, yung primera, tercera, kwarta, pinakamabilis na yung kwarta. Ang daming lumalabas na kapangyarihan. Kaya simula nang marami nang nawalang aswang dito sa barangay Kalpi. So the end. Luto na!